gusto kong ibahagi sa inyo ang nabasa kong short story na konektado sa paksa natin ngayon, and it goes a little something like this. Noong unang panahon ay may isang malaking palasyo na nakatayo sa napakataas na bundok at mayroon itong nagtataasang mga haligi. Sa loob ng malaking palasyo ay andoon ang hari kasama ang 4 na naggagandahan niyang asawa. Sa 4 na kanyang asawa, ang pinakamahal niya ay ang pang-4. Gamit ang kanyang napakaraming salapi ay hindi niya ito pinabayaan. Binili niya ang lahat ng naggagandahang kagamitang mayroon sa kanyang nasasakupan, mula sa mga damit na may iba't ibang diamante, lahat ng pagkaing masasarap, lahat ng luho ay ibinigay nito sa kanya. Mahal na mahal din ng hari ang kanyang 3 asawa. Proud siya sa kanyang asawa, ipinagmamalaki niya ang kanyang asawa sa lahat ng taong andoon sa kanyang kaharian. Palagi siyang isinasama sa nagtataasang mga bundok kung saan napakaganda ng tanawin. Lagi silang nasa dalampasigan upang maglakad sa napakapinong buhangin. Hindi rin siyempre mahuhuli ang kanyang pangalawang asawa. Ang kanyang pangalawang asawa ay talagang maalagain. Lahat ng bagay na gustong gawin ng hari ay ang siyang ginagawa nito. Sa lahat ng pagsubok niya sa buhay ay andyan siya. Sa lahat ng oras ay nakaantabay siya upang gabayan ang hari. Pero sa unang asawa ng hari ay medyo mag-iiba ang timpla. Bagamat napakabuting asawa ng babaeng ito ay hindi siya nabibigyan ng importansya ng hari. Madalas siya ang gumagawa ng mga gawaing bahay, mga paperworks ng hari at marami pang iba. Isang araw, ang hari ay nagkaroon ng malubhang sakit at walang makagamot sa kanya. Dito napagtanto niya at sinabing mayroon nga akong napakalaking palasyo, maraming pera at may 4 pa na asawa. Pero ang lahat ng ito ay mawawala kung ako ay mamamatay. Mag-isa kong tatahakin ang madilim na landas. Kaya naman ang ginawa ng hari ay ipinatawag niya ang 4 niyang asawa. Sinabi niyang mahal na mahal kita. Binigyan kita ng napakaraming luho sa katawan. Lahat ng mga naggagandahang diamante sa paligid ay ibinigay ko. Pinakain kita ng napakasasarap na pagkain. Tinanong siya ngayon ng hari, ngayong mamamatay na ako, kaya mo ba akong samahan? Walang pakundangang sinabi sa hari na hindi maaari, sabay alis ng babae sa kwarto. Nakakalungkot man, pero tinawag niya ang kanyang 3 asawa at sinabi niyang minahal kita ng sobra-sobra. Ipinakita ko ang lahat ng nagagandahang tanawin sa buong nasasakupan ko. Naglakad sa napakapinong buhanging dagat. Ngayong mamamatay na ako, handa ka pa rin bang samahan ako sa 2 buhay? Ang sabi niya, hindi. Napakagandang mabuhay dito sa mundo. Kung sakali mang ikaw ay mamamatay, ay maaaring ikasal akong muli sa ibang hari, sabay alis ng babae sa silid. Animoy pinagsakloban ng langit at lupa ang mukha ng hari. Ngunit nagbabaka sakali siyang muli. Pinatawag niya ang 2 asawa at doon tinanong niya ito, ikaw ang laging nasa tabi ko noong ako ay nagkakaproblema sa palasyo. Hindi mo ako pinabayaan. Lagi kang andyan para bigyan ako ng suwestyon sa mga bagay-bagay. Dinadamayan ako at sa tuwing ako ay nalulungkot ay ikaw ang nilalapitan ko. Tinanong siya ng hari, kaya mo pa rin ba akong samahan? Ngayong ito na siguro ang pinakamabigat na problemang idudulog ko sa iyo. Kaya mo ba akong samahan sa 2 buhay? Ang sabi ng kanyang asawa ay hindi. Sa pagkakataong ito, hindi na kita matutulungan. Nagawa ko na ang parte ko noong ikaw ay nabubuhay. Ang kaya ko na lamang gawin ay magluksa, ihanda ang iyong kabaong at ihatid ka sa iyong huling hantungan. Ang sagot na ito ay parang bala na tumagos sa puso ng hari. Sobrang naging tahimik ang lahat sa loob ng silid. Hanggang sa may isang boses ang narinig niya na bumulong. Ang sabi niya, susundan kita. Kaya kong samahan ka kahit pa na sa 2 buhay. Unti-unting binuksan ng hari ang kanyang mga mata. At doon nakita niya ang pinakauna niyang asawa. Mababatid sa itsura ng kanyang unang asawa ay hindi siya nadamitan ng maayos. Hindi niya ito nabigyan ng pagkakataong mailibot sa kanyang kaharian. Parang normal na tao lamang ito na animoy hindi asawa ng hari. Napabayaan siya ng husto. Unti-unti ngayong pumatak ang luha ng hari at sinabing, dapat pala noong ako ay malakas pa ay inalagaan kita. Binigyan ng importansya at ibinigay din sa iyo ang lahat ng bagay na maaari kong ibigay noong ako ay malakas pa.
Ano ngayon ang aral na mapupulot natin sa kwentong ito, kaibigan? Alam nyo, sa totoo lang ay lahat tayo, ako, ikaw, sila ay may 4 na mga asawa sa buhay. Ang una nating asawa ay ang ating mismong katawan. Mahilig natin itong damitan, bumili ng mga bagay-bagay na nakapagpapaganda sa ating katawan, mula sa mga nagmamahalang make-up, kwintas, relo. Pero kahit na anong gawin natin ay ang mga bagay na ito ay hindi natin maisasama pag tayo'y namatay. Ang pangatlong asawa naman natin ay ang ating mga pag-aari, mga bahay, kayamanan, limpak-limpak na salapi, mga nagmamahaling gamit tulad ng cellphone, tablet, computer. Pero sa huli, tulad ng sa kwento natin, ang lahat ng ito ay maaaring maipasa sa ibang tao. Tulad ng sinabi ng babae na ikakasal siyang muli sa ibang hari. Ang pangalawa nating asawa sa buhay ay ang ating mga mahal sa buhay, pamilya man o kaibigan. Tulad sa ating kwento, lagi silang andyan sa tuwing tayo ay nadadapa sa buhay, handang damayan at magbigay ng payo kung kinakailangan. Pero sa uli, ang kaya lamang nilang gawin ay maglabas ng salapi para ihanda ang ating paglilibingan, para ihanda tayo sa ating huling hantungan. At ang ating huling asawa ay ang ating espiritu. Sa ating buhay ay madalas natin itong kinakalimutan, hindi binibigyan ng importansya at wala tayong pakialam. Madalas isinasantabi natin ito kapalit ng mga bagay na nagpapasaya sa atin. Pero guess what? Ang ating espiritu lamang ay ang kayang samahan tayo mula sa pinakaumpisa nang maipanganak tayo dito sa mundo, ay kasama natin siya at hanggang sa kaduluduluhang parte ng ating buhay ay andoon siya. Ang espiritu lamang ay ang siyang sasama sa ating ikalawang buhay. Alam nyo, wala namang masama kung e-enjoyin natin ang mga bagay na makapagpapasaya sa atin dito sa mundo. Sabi nga nila, YOLO, you only live once. Mag-ipon ng napakaraming pera sa kinabukasan, mahalin ang pamilya, bigyan sila ng paggalang. Pero wag na wag nating kakalimutang alagaan ang ating espiritu. Wag natin silang abusuhin, bigyan natin ito ng importansya. Magdasal, magnilay-nilay, mag-aral ng salita ng Diyos kasama ang iyong pamilya at kaibigan. Dahil ang espiritu ay ang rason kung bakit ang lahat ng 3 nating asawa dito sa mundo ay natatamasa natin. At dyan matatapos ang ating video.